Um, Nihiling ko po na tayo po'y maghanda na sa ating pananambahan at sa ilang sandali na lamang po tayo po'y mag-uumpisa na. Praise God. Sa ating pong pagsisimula ng ating pananambahan, samahan niyo po ako na basahin po ang ating call to worship. Ang ating call to worship is Psalm 119, 41 to 48. May your unfailing love come to me, O Lord, your salvation according to your promise. Then I will answer the one who taunts me, for I trust in your word. Do not snatch the word of truth from my mouth, for I have put my hope in your laws. I will always obey your law, forever and ever. I will walk about in freedom, for I have sought out your precepts. I will speak of your statutes before kings and will not be put to shame. For I delight in your commands, because I love them. I lift up my hands to your commands, which I love, and I meditate on your decrees. Let us pray. Hallelujah, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin, O God. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat sa araw na ito, sa buhay muli na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Lord, sa isang napakagandang araw, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa amin, sa panibagong pagkakataon na muli na makaranasan namin ang inyong dakilang katapatan sa aming mga buhay. Maranasan namin ang inyong presensya sa aming buhay. Papasalamat kami, O God, sa lahat ng pagpapala, sa mga biyaya, pagsubok man, o mga kalungkutan at kasiyahan na nararanasan namin. Dahil dito, Panginoon, nagkakaroon kami, O Lord, ng pagkakataon na talagang magtiwala at lumapit sa inyo. Nagkakaroon kami, Lord God, ng pag-asa dahil alam po namin, O Lord, na ikaw ang siyang patuloy na talagang humahawak sa amin at gumagabay sa amin. Panginoon, sa umagang ito, tinataas namin ang aming pananambahan. Hawakan mo po nawa ang lahat ng gagawin, lahat ng nakaprograma sa oras na ito. Sa lahat ng tatayo, sa gagamitin mo, Panginoon, sa aming pag-aawitan, yung mga tutugtog, lalo na yung magbibigay ng inyong salita, Panginoon. Ikaw po nawa, O Lord, ang talagang maranasan ng bawat isa sa amin. Gayun din po, God, dinadalangin din po namin, mga kapatiran namin, na sa mga oras na ito, papunta pa lamang po dito. Kayo po nawa ang mag-ingat sa kanila at makarating po dito ng ligtas. Nang sa gayon, O Lord, ay magkasama-sama kami na magpuri at magpasalamat sa inyo. Makapag-fellowship sa bawat isa, makapagpalakasan sa bawat isa, Panginoon. Gayun din po, O God, sa inyo din po namin patuloy na talagang pinagkakatiwala ang lahat. Ikaw po nawa ang talagang maranasan namin sa mga oras na ito, Panginoon, at sa mga susunod pang mga oras ng aming mga buhay. Muli, Lord,
pinupuri ka namin at pinasasalamatan ka namin. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Ayan, ngayon naman po, tayo po'y maghanda na at tayo po'y tumayo upang tayo magbigay naman po ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-aawitan. Kaya tawagan po si Ate Nene. Good morning po. Mag-request lang po, pwede lapit po tayo. Laki-laki po ng space sa harapan. No? Ayan po, para yung mga darating po, may mga electric fan naman po, tapat na lang po tayo. Ayan po. Ayan. Ayan. Patuloy po natin purihin ng Panginoon. Sabi nga po is, to be blessed beyond measure is to experience the extreme goodness of God. Sabi nga po sa Psalms 31:19, how great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you bestow in the sight of men, and those who take refuge in you. So let us pray po bago tayo magpatuloy sa pag-aawitan. Panginoon, maraming salamat sa oportunidad na ito, Panginoon, na dakilain ka, sambahin ka, Panginoon, purihin ka, Panginoon. Panginoon, kung may nakikita ka man sa amin na balakid, may pagkukulang, pagkakasala, pakalinisin mo kami, maging karapat-dapat po kaming humarap sa iyong harapan. Ama, tanggapin niyo pong munti naming alay sa iyo, Panginoon, ang mga awitin namin, Panginoon, na nagmumula sa aming puso, Panginoon, nawa ito'y tanggapin mo. Muli, Panginoon, dinadakila ka namin at sinasampa ka namin. Amen. Lahat po tayo pinagpala po, kaya wala pong hindi po pwedeng hindi magpuri sa Panginoon at ibigay ang kanyang pasasalamat natin sa Kanya. Whose hearts are set
siya na alam po natin yung buhay natin ay binigay niya sa atin na nakalaan para po purihin siya, dakilain siya. Na patuloy tayong maniniwala, patuloy po tayong magta-trust sa Kanya na kahit anong dumating sa buhay natin, bagyo, anumang mga problemang pinagdadaanan, anumang bigat na nararamdaman, just keep trust and believe in God. Dahil siya lang po yung talagang kalakasan natin. Siya lang po yung nagbibigay po sa atin ng masasandalan po natin. Walang iba po tayong mapupuntahan kundi siya lang. So patuloy po tayong maniwala, patuloy po tayong mag-trust, patuloy tayong lumapit sa Kanya. Panginoon, nakikita mo po yung mga nandito, Panginoon, na nakatayo sa iyo. Ikaw po nakakaalam, Panginoon, ng mga puso, mga desires. Alam mo yung mga pinagdaanan nila. Alam po yung nakaraan nila. At alam mo rin po, Panginoon, yung kinabukasan nila. Kaya, Ama, lumalapit kami sa iyo. Pinagkakaloob namin sa iyo ang buhay namin, Panginoon. Tanggapin mo, Ama, Panginoon, yung mga dalangin ng mga puso, Panginoon, na umiiyak sa iyo. Tanggapin mo, Ama, yung pagluhod ng bawat isa. Nawa, Panginoon, itong mga munting dalangin namin ng puso namin sa pamagitan ng pag-awit, makarating sa iyo, Panginoon. Makita niyo po ang puso ng bawat isa na busilak, Ama. At kung may nakikita kang hadlang, Panginoon, pawiin mo ito, Panginoon. Pawiin niyo po, Panginoon, yung mga kalungkutan. Kundi patuloy kami manangan sa iyo, Panginoon, at patuloy kang punayo namin purihin. Maraming salamat, Ama. Muli, dinatakila ka namin. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I sing, the reason that I live. With all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I
natin siyang purihin, dakilain at pasalamatan sa ating buhay. Na kahit ano pong dumating sa buhay natin, wag po natin kaligtaan na maging desire po ng puso natin sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat saglit ng buhay natin. Siya po ay ating purihin at dakilain. You did it all for me. My soul desire, my
Manatili po tayo nakatayo. Thank you, thank you. Salamat po ng marami, Panginoon Diyos, that our heart's desire is to know you more, to follow you, to be humbled by your name, by your words, by your might, by your power. Salamat po, Panginoon, sa opportunity, Lord, na ipinrovide niyo po sa amin, Panginoon, this morning, to be with our brothers and sisters, to sing together, to lift your name on high. Thank you. Patuloy po, Panginoon, na paalalahanan niyo po kami, Panginoon, every day, every minute, every hour of our lives, Lord. Kung gaano ka-great, kung gaano yung pag-ibig mo sa amin. And di po kami magsasawa, Lord, na i-reminisce kung paano nyo kami inihahon, Panginoon, sa kasalanan. Kung paano nyo po kami tinanggap. Maraming salamat. That each and every time, Lord, that mapipil namin, Lord, that we are above sa mga tao sa paligid namin, that we are better, that we are best. Sometimes we feel that we are perfect, Lord. Thank you, God. Dahil dumarating yung pagkakataon, Lord, na talagang hinahambol mo kami. Thank you. Hindi nyo kami hinahayaan, Lord, na maging mayabang. Salamat po. And alam po namin, Lord, each and every time that we feel that we are alone, that we feel down, alam namin, Lord, na lagi kang nandyan. Lahat ng mga naranasan mo, Panginoon, lahat ng mga na-feel mo, Lord, qualified ka, Panginoon, na itaas ka namin, na mag-trust kami sa iyo, Panginoon, kasi lahat ng paghihirap dinanas mo. Lahat ng ito ng nararanasan namin, naranasan mo. Thank you. You are so relatable, God, in every season. Sa kahit anong panahon, sa kahit anong pagkakataon. Thank you na meron kaming malalapitan sa lahat ng mga pinagdaraanan namin paghihirap, problema. Lord, we can't take you enough. We can go on and on and on. Para itaas ka. Kulang yung oras, Panginoon. We'd like to say thank you. We'd like to say I love you. Because you first loved us. Thank you. Thank you, Jesus. Patuloy po, Lord, na hawakan niyo po yung bawat isa, Panginoon. Bawat pamilya, Panginoon, na nandito. Bawat kapatiran namin, Panginoon Diyos. Maraming challenges, Panginoon, outside. Maraming problema. But these problems, Lord, will pass. Gaya ng pagsikat ng araw, Panginoon. Lagi siyang bumababa. Ganon din po, Panginoon, ang problema. And we have to have that faith, Panginoon Diyos, na lahat-lahat ng bagay magiging maayos kapag kasama ka namin. Thank you. Again, Lord, we pray for our church, Lord. Our leadership, Panginoon, sa simbahan, ang aming mga pastors, ang aming chairman, yung board of trustees, God, yung bawat member, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Maging asin at ilaw nawa, Panginoon. Hindi lang po sa community, Panginoon, kundi doon sa bawat pamilya nila, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon Diyos. We also pray, Lord, sa aming government, Panginoon, sa aming bansa. Alam po namin, Panginoon Diyos, lahat ay nangyayari based sa plano mo, Panginoon Diyos. And we trust you. We trust you for that, Father God. And even yung mga nangyayari sa buong mundo, Panginoon, na minsan nababother kami. Minsan, we shout injustice, Panginoon Diyos, sa mga nangyayari.
patuloy kami magrarally, Panginoon Diyos, sa pananalangin. Patuloy namin ipapanalangin ang bawat sitwasyon, ang bawat isa. Thank you. Thank you. And para sa mga kapatiran namin, Lord, na nakakaranas ng mga hinagpis, Panginoon, at this very moment, may mga namayapa, nakamag-anak, nakapatid, nasasaktan, Panginoon Diyos, we pray for them, Father. We pray for them. Thank you, Jesus, for your love. Thank you for everything. Wala na po kaming ibang itataas kundi ang pangalan niya lang. Wala na pong iba. Thank you. And we love you, Lord. Alam po namin yung I love you sa language niyo, Panginoon, is yung pagsasakripisyo. And when we say I love you, Lord, we also want to share the sacrifices, Panginoon, with you. Thank you. All these things we pray in the mighty name of Jesus. Amen. For leading us in prayer, for Atene sa maalab na pagpupuri sa Panginoon at maging kina Ate Mira sa pangunguna at sa ating multimedia and music team for providing all the necessities para tayo patuloy na magpupuri sa Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa ating tema ngayong Abril, buwan ng Abril, ang Giving Like the King. Pagbibigay kagaya ng ating Haring si Jesus. Kung paano niya ito itinuro, inihemplo sa atin, ay ito naman ang ating, bilang mga tagasunod niya, ito naman ang ating pagsusumikapan with all our hearts and all our strength na masunod sa ating mga buhay. Ano po? Mahalaga ulit ang pagbibigay dahil isa itong palaging, it's an important ministry ng hindi lang ng isang grupo ng mga tao sa loob ng simbahan, kundi sa ating lahat. No? Hindi lang din ito kagaya ng sinasabi ni Paul na meron kang gift sa pagbibigay, magbigay ka. Tama, merong mga taong ganun, na may gift sa pagbibigay. Pero meron ding ang bawat isa. This is a personal expression of how we are devoted to Jesus. Later on, we will find more about it, about the devotion na ibinibigay natin sa Panginoon. And again, mahalaga siya dahil it's always misunderstood. And kapag hindi natin siya nagagawa ng tama, una, hindi tayo nagiging faithful sa loob ng simbahan at hindi rin tayo nagiging faithful na halimbawa o testimony, na witness sa mundong nakasubaybay. Dahil ang pera ay mahigpit na usapin, o very controversial na usapin. Just as I was reading this, I was studying for this message, nabasa ko na naman yung isang fina-follow ko na page ng atheist at sabi na naman niya doon na parang ang mga pastor daw, mga leaders ng simbahan, pag may pangangailangan ng simbahan ay nangangailangan, ay hinihingi sa mga tao. Pero pag ang tao daw nangangailangan, ipinapanalangin na lang. There's some truth and lies behind that accusation. Kasi unang-una, hindi nila maintindihan na yung tinatawag niyang simbahan ay yung mismong mga tao na yun. No? The simbahan na binibigay natin, tayo din yun. It's not going to a certain group of people na sila lang, na nagagastos nila personally. It's the church that gives the money and it's church that spends the money because everybody is doing or sharing in the work of the ministry of the Lord as a church. So my point is, mahalagang pinag-uusapan siya. And it's a daring move, na pag-uusapan siya nang hindi nang mamanipulate. Kasi isa naman sa problema ng ilang mga simbahan, o maraming simbahan, ay nang mamanipula para magbigay ang mga membro. Again, last time nagbigay ako ng warning about a certain group of people na they will manipulate their members to give, so that yung first fruits, lahat ng pera mo sa pag-uumpisa ng taon ay mapupunta sa senior pastor. This time, it's another
warning na ito, nag-viral pa nga to at nakasira sa testimony ng mga evangelicals is that merong gustong bilhin na sasakyan ng isang pastor. At lahat ng membro sa church na nag-ambagan para sa Ford Raptor na yan. Tapos ang gumagamit pala yung anak para sa birthday ng anak. As hanggang ngayon binabayaran pa rin ng mga membro. It's that kind of problem that nag-creep na sa church, ano? Na hindi natin nagagawa ng tama yung pagbibigay, naaabuso, tapos ang sama-sama pa ng naipaparating natin sa mga hindi mananampalataya. That's why we will keep on talking about these things so that kahit papaano, patuloy din tayong magagabayan ng salita ng Diyos and how we can give. Hindi tayo magmamanipulate at hindi ito self-centered, but at the same time, this will not be light. Hindi ito maliit na bagay. Dahil the Lord Himself gave everything. And if you study yung testimonya ng unang simbahan, ng mga throughout history, the faithful churches really give. The faithful people of God throughout history gave what they can. So patuloy nating hingin ang wisdom ng Panginoon. And dahil dyan, aanyahan ko po kayong tumayo so that we will indeed hear Jesus Christ's wisdom sa ating pagbibigay. Basahin po natin ang Mark chapter 12. Isa po ito sa binabasa natin tuwing worship in giving. Mark chapter 12 verses 41 to 44. And this is classic Jesus reversing the examples. Binabaliktad niya while exposing yung kabalintunaan ng dating example versus yung pagiging magandang example ng mga dating hinahamak lang. This is classic Jesus. So basahin po natin Mark chapter 12 verses 41 to 44. Babasahin ko po mula sa New International Version. Sundan niyo na lamang po ako kung naman pong translation o version ang meron kayo. Sabi po dito, Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins, worth only a fraction of a penny. Calling his disciples to him, Jesus said, I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live. Makakapuno po tayo mga kapatid. Ito po bang passage na ito ay nag-i-encourage sa atin na magbigay ng sentimo-sentimo lang? Ito po bang passage na ito ay nag-iuudyok sa atin na magbigay at tipirin ng Panginoong Diyos kagaya ng seemingly nakita natin or nabasa natin? Let's find out. But before that, aralin mo natin ng konti yung konteksto ng teksto. Bago pa ito, sinabi ni Jesus, kung titignan natin, aralin natin yung buong Book of Mark, ito na yung huling public teaching ni Jesus Christ. Meaning, ito na yung huling pagtuturo ni Jesus, at least sa Gospel of Mark, na nandyan ang napakaraming klase-klaseng tao. Nandyan yung mga kontrabida at mga bida at mga tagasunod at taga-osyoso lang. Halo-halo na. This is his last public teaching, at least in the Gospel of Mark. Meaning, this is something important na pag-iiwanan niya sa public. Ito yung last public image ni Jesus Christ. Ito yung last impression na malalaman ng public. It's about giving. At ang bida ay isa sa mga nasa pinakailalim ng social class ng Israel, ng mga Hudyo, ng Roman Empire itself, ang widow. At ang kabaliktaran ay yung mga mayayaman na nagbibigay ng large amount of money. But before that, meron pa siyang binanggit, yung mga skriba daw, na mahilig magpabida.
Tapos nagsusuot pa sila ng mga long robes. Ano? At yung sinasabi dyan ni Mark na long robes, hindi lang yung damit eh. It's called the prayer shawl. Na kung saan may mga inscriptions dyan sa shawl na yun na sinusuot nila. At itong mga eskriba, talagang hinahabaan pa nila na para bang kaya nilang balutin ng sarili nila kasi mas maigting at mas makapangyarihan ang panalangin na meron sila kuno. Ano? Kaya ang sabi diyan sa verse 8, they like to walk around in flowing robes. Sa NASB ang translation doon, full length, long robes. Ano? So pahabahan ito. The same way na minsan in modern times, meron na tayong ginagawa o sinusuot o dinidisplay to somehow let people know that we are religious. Di ba? Ganon ng sa mga Pinoy. No? Pero itong mga skriba, ganon sila. So, nanggaling si Jesus sa konteksto ng pagbabanat, pag-criticize sa mga mapagpanggap at mga gustong ibida ang kanilang kabanalan, religiosity sa iba. They offer long prayers daw. Yan yung mga skriba. At yan ang pinanggagalingan. At bago pa nga siya tumawid sa kwento ng widow, meron na siyang binanggit tungkol sa widow. Sabi diyan sa verse 40, they devour widows' houses. Itong mga religious scholars, no? Mga Bible students and scholars and teachers of their time. Gagaya ng sinabi ko, ang mga balo ay mga nasa ilalim ng social class, ng tatsulok na meron ang panahon nila. Ang mga balo ay walang kapangyarihan. At itong mga religious folks ay mag-offer ng tulong, especially kapag medyo napag-iwanan ng malaking pera ang balo ng kanilang asawa. Lalapitan ito ng mga religious leaders, tutulungan kuno sa pagbibigay sa templo. Hindi na nila namamalayan na mamanipulate na sila at yung pera na binibigay nila either napupunta sa templo at nakukurakot or dumidiretso sa bulsa mismo ng mga pumapamagitan. And that's why galit na galit si Jesus sa kanilang ginagawang yan. Sa Isaiah pa lang, pag binalikan mo, sa Amos, sa Micah, may mga binanggit na doon ang mga propeta sa pang-aabuso ng mga to. And that's why, pagdating dito, yung inaabuso, yung ninanakawan, yung hinahamak-hamak at tinatapak-tapakan, yun ang ginawa niya. Yun ang nakita niya example. That who are the ideal disciples. Ideal for the disciples to follow sa pagbibigay. Itong mga widow. And may mga binanggit na siyang bagong karakter dyan, si Jesus. Ito yung mga many rich people na nagbibigay. Kumakalansing, talagang pinapakita. Again, just to give a context lang din, how it looks like sa kanilang panahon, it looked like sa panahon nila. Now, kunyari, ito yung templo. Ito yung templo. At kunyari, ito yung curtain na makikita mo sa sa holy place. Pagpasok mo dyan, mga pari lang ang pwedeng pumasok sa holy place. At sa loob ng holy place, meron pang Holy of Holies, or yung most holy, kung nasaan yung Ark of the Covenant. At high priest lang ang pwedeng pumasok. Yung pinaka-leader ng mga pari, the high priest, yung pumasok dun sa Holy of Holies, sa loob ng holy place. So, ganyan. Kasi ito yung outer court. Actually, hindi pa outer pala. Sorry. Inner court. And after ng ito yung inner court na tinatawag nilang Israel's court. At alam niyo po ba kung anong Israel's court? Kung saan ang mga lalaki lang ang makakapasok. Sila lang ang qualified na matawag na Israel. Sila lang. At after nan, meron pang women's court. Kung saan ang mga kababaihan, ang mga balo at mga anak na walang halaga sa society nila at sa religion nila at sa bansa nila ay nandun sa women's court. And outside the women's court na nakapaligid, meron tinatawag na Gentiles court. Kung saan ang mga foreigner na hindi rin pinapahalagahan ng mga Hudyo, maliban na lang sa mga nananakop sa kanila na pwede silang abusuhin, nandoon sa labas. That's how ang class system, kahit sa pagbibigay at kahit sa pagsamba,
napaka-hipokrito ng bansang ito. Kahit na ilang beses silang pinapagalitan ng mga propeta, no? Yung Israel, kinikriticize mismo ng mga propeta. So, alisin natin sa isip na hindi pwedeng kutsain ang people of God sa pagkakamali nila. Dahil yung mismo mga propeta sa Biblia na dapat nating sundin ay kinikriticize yung mga pagkakamali ng Israel mismo. Yung Israel mismo, the people of God, not the political nation of Israel right now, but this Israel, people of God, kinikriticize mismo ng Biblia na dapat nating sinusunod. So medyo alisin natin yung cultural narrative ng pagiging Kristiyano na laging parang lagi nating ginogloss over yung kasalanan ng Israel. But the Bible itself talks about a lot of sins of Israel. Jesus himself talks a lot of sins of Israel. So why shouldn't we talk about our own sins and Israel's sins and the whole humanity's sins? So that we can learn from God's word. If we really want to learn from God's word, it's here. It's everywhere. Talking about our mistakes, our wrongdoings, our brokenness as people, whether Gentile or Jew. At kaya lang, sa Biblia, ang laging hina-highlight yung pagkakamali ng mga Hudyo. Classic example, itong passage. Bago pa tayo dumako sa maling pagbibigay at tamang pagbibigay, nakita na natin mismo yung maling sistema ng mga Hudyo na nakakaangat yung mayayaman at napapabayaan yung mga mahihirap at mga balo, mga babae. So kung binasa mo lang to with our modern lens, okay, sure, balo at mayaman, yun lang yung layer na nakikita natin ng pagkakaiba. Pero pag inaral natin yung konteksto nila, napakasama ng pangyayaring ito. Bago pa tayo dumako sa pagkakaiba ng pagbibigay, nakita natin ang problema ng tatsulok at ng pakikitungo nila sa kapwa. Na merong barriers. They're not loving their neighbors. Loving their neighbors. Pag binasa natin, umurong lang tayo ng ilang verses na pag-usapan dyan ang loving God and loving neighbors as you love yourself. That's why ito agad ang mga example ni Jesus Christ. Love your neighbors. Ano example? Widow. So punta na tayo sa pagbibigay. Dahil medyo naintindihan na natin, napaka-problematic pala ng sistema ng Israel. Kahit sa templo, sa loob ng templo, napaka-problematic ng sistema nila. At sa women's courts, nandoon yung mga sa atin, di ba itong basket? Basket, iikot ng ushers. Ilan ang meron tayo? Ilan ang meron tayong basket? 3. Sa kanila, marami ang pwedeng paglagyan. At doon yung nilalagay sa women's courts. Siyempre, kasi kapag, ito nakakatawa, sa pagbibigay, pwede ang women. Pero sa pagpunta sa holy, closest, bawal ang women. Pag kailangan namin yung pera mo, magbigay ka. Pag gusto mo magsamba, medyo doon ka lumayo ka. So, ang pagbibigay, kasama yung women, syempre. Bigay yan eh. Tatanggap tayo eh. Dilihensya yan eh, di ba? So, pwede ang women at mga balo sa pagbibigay. So, nandun sa women's courts, ayun na naman, di ba? Problemado na naman ang sistema. So, nandyan sa women's courts ang bibigay, kung saan sila magbibigay. And yung paghuhulugan nila ng pera, dahil hindi naman uso sa kanila yung mga papel na pera, meron silang mga boxes or mga treasure boxes. Tapos meron yun parang yung sungay ng mga hayop na ginagawa nilang trumpeta. Kinakabit din nila doon, tapos doon nilalagay yung mga pera. Iikot-ikot yun kung medyo paikot din yung sungay ng hayop. At kasi dapat mo rin itanong, paano nalaman ni Jesus kung ilan yung binigay ng widow? Hindi niyo ba natanong ngayon? Si Jesus parang, magkano binigay mo? Para sabihin ko sa mga Hindi naman ganon. So para lang din maintindihan bakit nalaman ni Jesus nang chichismis ba? Hindi naman. Pero once you go there, lumapit ka sa merong isang temple staff na magtatanong sa'yo. Kasi i-record nila yun eh. Diba?
Siyempre may accounting din naman sa kanila. Paglapit, tatanungin, and sasabihin yun out loud, magkano ibibigay mo? At kung ito ang ibibigay mo, sige, ihatid ka kung saan mo ibibigay. So it's very obvious, ano? And this is why Jesus knows kung magkano binigay ng widow. And this is why yung mga mayayaman ay ang hilig magbigay. Kasi nga, ina-announce. Sinasabi out loud kung magkano ibibigay. O magkano ibibigay mo? 2 sentimo lang po. O sige, doon ka banda magbigay. E pag mayaman ka, ano ang bibigay mo? Di ba nagbigay pa lang ako last time? Ngayon, ano naman? Ganito naman ibibigay ko. May opportunity para sabi. Ang katumbas yun ngayon, yung mag-withdraw ka, tapos kunyari, nakikita na sa likod, mag-withdraw ako ng 50,000. Ganun, parang ganun. Kunyari, private, pero medyo gumagano ka para masilip. Parang yung pag tinatanong yung mga magbibigay, magkano ibibigay mo? Di ba last week nagbigay ako na ngayon ang ibibigay ko ay di ba? Pinapaalam. It's announced. And that's why sabi ni Jesus Christ, take a look at sinabi ni Jesus Christ. Jesus sat down opposite the place where the offerings were put and watched the crowd. Sa ibang translation, it's observed. Talagang inaral niya yung behavior ng mga to kung paano siya nagbibigay. That's why I'm trying to also put some example kung paano ito naobserbahan nila Jesus Christ. Paano nila nalaman? Because it's being announced out loud. And so that's it. Yung difference ng dalawa. Maraming mayayaman na nagbibigay ng napakaraming pera. And make no mistake, giving much is not the problem here, ha? Yung pagbibigay ng malaki, hindi yung problema dito, ha? Kasi later on, or especially later on dito, merong isang babae na may daladalang alabaster jar na napakamahal. At binasag niya para ibuhos, i-anoint kay Jesus Christ. At nagalit yung mga disciple, ang gastos naman nun, Sabi ni Jesus Christ, she gave all that she had. So the problem is not the large amount of money. The problem is that mula pa lang dun sa mga skriba na gustong batiin sa panlabas, gustong sumikat sa labas, they love to sit around, in sa mga synagogue, sa mga pagtitipon nila, gusto nila, sa harap sila nakaupo. Tapos, meron silang mga sinusuot na talagang obvious na banal sila. Doon ang galing si Jesus. Sa labas. And ito yung mga rich people na kinokontrast ni Jesus Christ sa mga widow. They all gave out their wealth. Binibigay nila yung wealth. At ang sabi doon, they all gave out of their wealth. Ang sabi sa NIV. Pero ang sabi sa, I think sa NASB o sa NRSV, a surplus of what they have. Meaning yung sobra-sobra ng pera nila. Hindi man lang, parang alam mo yun, yung hindi man lang nabawasan yung talagang budget nila for that day. Na masasabi nila, uy, medyo napaggastos ako today. Hindi man lang umabot sa gano'n. They gave out of their surplus. Sobra-sobra. At ang difference is that, sabi ni Jesus Christ, itong balong ito, kaya siya in-example, hindi dahil sa konti lang binigay niya, which is true, konti lang. Actually, gloss over pa nga sa translation ng NIV, kasi sabi din sa NIV, copper coins, a fraction of a penny, dinescribe ni NIV. Pero si Mark mismo, na hindi masyadong nagbibigay ng detalye, at nagbigay siya ng detalye this time, kinonvert niya yung barya na yon. Kung ano ibig sabihin, sabi niya, 2 sentimo. At sa atin ngayon, si sentimo, 25 cents? Yun na yata yung pinakamalit sa atin, Pero sa kanila, it's the smallest coin in circulation. It's the smallest value. Mahirap na barya para sa mahirap na balo
At dalawa lang. 2 sentimo. Ano? Hindi pa nga yung tumataginting eh. Kung naabutan niyo yung mga barya noon na kasi ito copper eh. Malamang dito tataginting eh. Copper coin. But again, Jesus did not say na kaya magandang example ang balot dahil barya lang ang binigay niya. No, ang sabi ni Jesus, barya lang ang binigay niya, pero yan na ang meron siya. Pag binigay niya yun, wala na siyang pera. Hindi yun surplus. It's everything she has. Sabi ni Jesus Christ, she, out of her poverty, mula sa kanyang kahirapan, put in everything. All in. Parang poker. Wala nang matitira. All she had to live on. Hindi yung kung ano lang yung dala niya sa bulsa niya, but yung mismong pera niya sa araw na yan for her life to survive. Sabi, she had to live on. That's everything that she has financially. So mga kapatid, we realize na it's not really about magkano. It's about paano at ano ang nandito. Ano at paano. So una, ano? Giving is a matter of the heart of the giver. Ang pagbibigay ay isang bagay tungkol sa puso ng nagbibigay. Hindi sa kung anong nakikita o nasusukat. Giving is a matter of the heart, not the hype. Ano, na magpapa-hype ka lang, makakanap ka ng clout, ano, na mapuri ka. Giving is a matter of the heart. Hindi siya kagaya ng mayaman na sobrang tinitake nila yung chance na ma-display ang kanilang pagbibigay. Hindi sila kagaya ng mga skriba na naunang binanggit na hindi sa gusto pang sumikat, nang aabuso pa ng iba. Ng kayamanan ng iba. Yung mana ng iba, yung natitirang kabuhayan ng mga balo, inaangkim pa nila. So, kahit pa magbigay ka ng napakarami kung abusado ka sa kapwa, kahit pa magbigay ka ng limpak ng pera kung nangungurakot ka, kahit magbigay ka ng tumataginting na 5,000, 10,000, 15,000, may kasama pang jacket, wala yun. Kung inaabuso mo yung mga empleyado mo, hindi ka maayos sa pakikitungo sa asawa mo pagdating sa pinansyal. Kung ikaw ay anak, kinukupitan mo yung mga magulang mo, tapos offering ka, or iniisahan mo yung mga empleyado mo, yung kumpanya mo, yung employer mo, tsaka yung kumpanya mo, o nilalamangan mo sa hatian, o kung anumang klaseng panglalamangan at pang-aabuso, wala yun. Yung mismong biktima ng pang-aabuso at panghahamak, siya ang ehemplo. It's about the matter of the heart. Hindi sa kung anong na-announce, hindi sa kung anong napapakita ng iba. Ano? That is not what the matter of the heart. It's more than what you can see. It's more than just the 2 cents na binigay ng widow. Ayun, nakita yun nila Jesus. Nakita yun ng temple staff, ng treasurer. Nakita yun ng ibang mga nakasunod sa pila na 2 sentimo lang. At para sa mga nakikita sa mata at nabibilang sa abacus o calculator o nalilista, 2 sentimo lang talaga yun. As is, literally, numerically, 2 sentimo lang yan. That's what you can see.
But when it comes to the matter of the heart, kung saan ito na lang ang perang hindi lang hawak, kundi ito na lang ang perang meron ang balong ito. It's a matter of the heart. It's a matter of the heart. It's something you cannot see. Whatever you give, how much you give, is less important than how much your heart is giving. It's a matter of the heart. Kaya nga lagi natin sinasabi, God gives, God desires a cheerful giver. Kasi cheerful is a matter of the heart. Yung nagbibigay ka ng kusang loob at malaya sa puso mo at masaya kang binibigay. Nasa loob ng konteksto yan ng 2 Corinthians chapter 9 na sinasabi, kino-quote natin lagi na God loves a cheerful giver. Sa konteksto niyan, binibida ni Pablo yung mga taga-Korinto na malaki magbigay. At before pa dyan, binida niya rin ang mga taga-Macedonia na walang-wala na nga, nagbigay pa. So, again, kapag inalam natin yung konteksto, hindi siya excuse, para tipirin si Lord. But it is an encouragement that when you give, small or big, sa mata ng mga tao, if it's a matter of the heart, if it's your heart that is giving, it is worth more than yung mga nabibigay ng iba na binibigay lang out of their tira-tira or sobra-sobra. So, paano naman kung mayaman? So, hindi ka pwede magbigay out of the heart? Of course, you may. If it is a matter of the heart that you can give, and there are a lot of examples dito sa Bible, sa New Testament, of how people who are rich gave as a matter of their heart for the ministry. Say, for example, yung kasunod, yung kwento ng kasunod nito, few chapters later on, yung alabaster jar. That's more than a year or 2 years na sweldo, if I'm not mistaken. Mahal yun. Say, for example, Nicodemus, who is rich, na namili ng mga maraming mga perfume at mga pangbalsamo kay Jesus to offer kahit sila batay na yung Panginoon. Say, for example, sino nga yung maliit na umakyat sa puno? Zachariah. Mayaman yun. Nung na-convert siya, naging disciple siya ni Jesus, he gave dun sa mga naabuso niya. At doble-doble pa. Ilang doble pa yun? Marami yun. Limpak-limpak yun. So it's not really how much. It's not encouraging us to give little. At dito ako masaya eh. Pero meron ka naman pala talaga. Ginagawa mo excuse. Meron ako 1,000, pero masaya ako magbigay na 5 piso. No? That's not the point. You're contradicting here the fact that the woman, the widow, gave everything she had. Out of that poverty, nagbigay siya. So it's a matter of the heart. Pangalawa, it's a matter of the heart. Also, giving is measured, yung sukatan. How much? It's measured by our devotion to the Lord. Devotion natin sa Panginoon. What do you think ang nag-motivate sa widow para magbigay ng lahat-lahat? Her devotion to the Lord. Her undivided devotion. Even the matter of life and death did not matter para makapagbigay siya. Wala na siyang, Lord, ito na lang ang meron ako, pero ibibigay ko lahat, di ko na isipin ko anong hapunan. Wala akong pang-grab, walang laman yung GCash, wala akong kamag-anak sa malapit. Widow
Wala masyadong nag-aalaga sa mga yan. Balo, abiyuda. Ha? Hindi lang siya basta-basta, mahirap. She is someone na nandun sa pinaka. And kapag widow ka, it's either namatayan ka or iniwan ka. Again, gusto ko lang i-highlight yung pagiging biktima ng taong to. Women do not have the choice to divorce their husbands. Only husbands do. Kaya kapag mag-isa lang ang babae at wala siyang asawa, kahit na i-consider siyang kadiri o kumakasalanan ng society nila, pero sa Panginoong Diyos, wala siyang kasalanan. Wala siyang choice. Hindi siya ang nag-decide na iwan siya. Kaya, medyo ingat-ingatan din natin yung panghuhusga sa Samaritan woman sa John chapter 4. Nung ilan nga yung naging husband na niya in the past. Sabi, makasalanan to from sinner to saint. From worst to worshiper. Kasi Samaritan woman, 5 ang naging lalaki sa buhay, tapos mayroon pang isa ngayon na hindi niya asawa. May choice ba sila? Hindi naman sila ang nang-iwan sa asawa niya, sila ang iniiwan. And this widow, either namatayan or iniwan, is a victim of their culture, of their society, of their religion. And yet, no matter how problematic their society and their religion are, she is devoted to God. Despite her poverty, despite the persecution, despite yung paghahamak sa kanya ng mga tao na supposed to be mga spiritual leaders ng bansa. And mga kapitbahay na supposed to be, they're loving their neighbors. Kagaya ng turo, just a few verses before this. To love God with all your heart and to love your neighbor as you love yourself. The widow gave everything as her devotion to the Lord. No, kaya Kit, ibibigay ba namin lahat-lahat ng sweldo? Dito sa church. Para ito yung masasabi kong devotion ko kay Lord. Of course, hindi. I will be the last person who will say na sa church lang ang pagbibigay sa Panginoon. Spending it for your family is giving to the Lord. Spending it for the needy is given to the Lord. Spending it for your responsibilities is giving to the Lord. Let's not huwag natin ikahon yung pagbibigay dito lang sa simbahan. But as a church, no, hindi natin masasabi na walang halaga ang ministry ng simbahan. Because this is the signpost of the kingdom of God. Ito, yung pinaka nasa unahan ng pagrarally ng kaharian ng Diyos, ng pagsasabi na naghahari ang Diyos, pagwawagayway ng bandila ng Panginoon at pamamalita ng mabuting balita ng haring nagdadala ng kaligtasan ng pag-asa sa mundo. And that's why we give to the church. And yet, hindi lang dito. But, mahalaga din dito. No? So let's have that wisdom, no? To balance, actually hindi balance to be responsible in giving to the Lord's work in all areas sa buhay natin. Ano? Especially to the Lord and to the needy neighbor. So this is, mga kapatid, ang pagbibigay is actually an expression of discipleship, ng pagsunod mo kay Jesus. This is not negotiable bilang isang disipulo ni Kristo. Take note, nasa dulo to ng kanyang public teaching at palaging na-highlight ang pagbibigay kahit sa Sermon on the Mount. Kung meron mang batas ng Kristiyano, nasa Sermon on the Mount, malaking bahagi ang pagbibigay. Giving. Kung magpo-program man tayo ng discipleship, giving should have a big chapter sa pagsunod kay Jesucristo. Because it's your devotion
sa Panginoong Diyos. Kagaya ng devotion ng balong ito. Sabi ng, I will transition from our points na giving is a matter of the heart and giving is a measure of our devotion to what James R. Edwards, isang scholar, na nagko-commentary siya about dito sa specific na story. Sabi niya, the widow's selfless act is not showcased primarily for its moral value, exposing the gulf between her humble piety and the pretense of the scribes, and so on and so forth. Meaning, yes, na-expose yung kabalbalan, yung kalokohan, yung pagpapanggap ng mga mayayaman dito at yung mga skriba. Yes, nangyari yun. But that's not merely the point. Ano? Hindi lang yun ang point ni Jesus Christ. Sabi ni James R. Edwards, rather, the chief purpose of the widow is as a model of discipleship. Ano nga yung pagtawag ni Jesus sa pagsunod sa Kanya? Leave everything, come, follow me. If you will not forsake your life, you will lose it. But if you will lose your life for my sake, you will find. It's a matter of discipleship, of giving away all you have. Ano sabi niya sa mayaman na sumagot ng maayos? May kulang ka pa. Lord, anong kulang? Sell everything that you have and give to the needy. Na hindi yun iniuutos ni Jesus para sa ating lahat. But He's challenging the sincerity of that would-be disciple na hindi natuloy. Kasi hindi niya maayos ang kanyang puso. Mas mahal niya kanyang kayamanan kaysa ang pagsunod, kaysa ang Panginoon. It's a matter of the heart. It's a matter of the heart. So it's discipleship daw, sabi ni James R. Edwards. Tuloy niya pa, no gift, whether money, time, talent, is too insignificant. Wala daw hindi mahalaga na ibigay sa Panginoon if it is given sa Panginoon. Meaning, binibigay mo wholeheartedly sa Panginoon. And what is truly given to God, regardless how small and insignificant, sa mata ng mga tao, is transformed into a pearl of great price. Napakayaman daw niyan. What may look like a great gift sa kabaliktaran, may in reality be little in comparison with what one could give. So wala yun sa bilangan. Wala sa palakihan, kundi nasa puso. The widow's giving, sabi ni James R. Edwards, all she had, lahat ng meron siya, is a true fulfillment of the call to discipleship, to follow Jesus by losing one's life. Ano sabi ni Jesus Christ? Lose your life and follow me. Anong ginawa ng widow? Bahala na walang kakainin mamaya para sa buhay ko. Kung mabubuhay pa ba ako after magutom. O may tutulong ba sa akin? I will give all that I have. Discipleship. Who is a disciple of Jesus Christ in here? Sino po ang magsasabing ako ay tagasunod ni Kristo? Seryoso po ako. Seryoso po ako. Sino po dito ang magsasabi na disipulo ka ni Jesus? Tagasunod ni Jesus. Now, one cannot be a Christian without admitting that you are a disciple. Kristiyano po ba kayo, mga kapatid? Kristiyano kayo. Then you are a disciple of Jesus because that's His call to follow me. Ano? If you're a disciple of Jesus, kapatid, hindi ko naman kayo pipilitin to give everything. Huwag po kayo maya magtaas. Just look at what this widow did. Just look at what this widow did. And reflect. Reflect on how you give to the Lord. How you give sa church. How you give sa mga ngailangan. Sa mga kapatiran at sa mga kahit hindi mo kakilala o kamag-anak. O sa mga kaibigan in their times of need. How much you give for your love para sa ibang tao. Out of your love for other people. And consider these decisions, mga kapatid. Mula sa magpapalit tayo somehow ng perspective. Mula sa pagtatanong, magkano ba ang ibibigay ko? Into, magkano ba or how much of me, of my life, will I offer to the Lord?
gaano ko ba inaalay ang buong sarili ko? Is it everything of me? All of me? Loves all of you, Lord? Or napag-usapan natin yan, Lord? Pwede makipag-bargain, Lord. How much of yourself is offered, devoted? How much of your heart is for the Lord? Then you will decide. Magkano ibibigay ko para sa ministry? Magkano ibibigay ko para sa mga nangangailangan? Magkano ang iaalat ko para sa mga responsibilidad ko versus sa self-interest ko lang na hindi naman necessity? How much ang iaalat ko para sa mga hindi naman talaga kailangan versus sa responsibilidad ko sa aking pamilya? Versus sa aking mga kamag-anak na nangangailangan o sa mga kaibigan, kahit yung mga kapitbahay na nangangailangan. How much are you willing to give to the Lord of yourself? Pangalawa, mula sa tanong na, where should I give? O saan ako magbibigay? Sa simbahan ba? O sa ganito? O sa ganyan? To, where is the Lord's work? Where's the Lord's work? Si Jesus Christ, ba't ko siya, in example, wala naman siya dito, no? Ba't ko siya tinutumbok? Bakit ko siya tinutumbok? Because, ang example ni Jesus ay sa templo. Pagbibigay ng widow sa templo. Na kung saan, eventually, pinawalan na ng bisa ng Panginoon ang templo. At ang nagmamatter, yung pagbibigay ng widow sa Panginoong Diyos. Ang tanong, ano pa ba ang ibang utos ni Jesus? Seek ye first the kingdom of God. Where is the kingdom of God? The kingdom of God is working where there is justice, peace, and truth, and love. Where He is reigning. Hindi lang sa loob ng simbahan. Of course, mahalaga sa loob ng simbahan. Kasi again, ito ang signpost. Ito ang nagwawagayway na naghahari si Jesus. Ito ang example ng komunidad na pinaghaharian ni Jesus. Pero si Jesus ay naghahari sa buong sangsinuko. At kung saan may pagkilos ng pagmamahalan, pagbibigayan, hustisya, at katotohanan, grasya, biyaya, at habag, nandoon ang pagkilos ng Panginoon. Now, I'm not telling you to stop giving to the church. I'm telling you to give more than just giving to the church. Pero syempre, kung tingin mo may problema sa pagbibigay ng church, then start there, of course. There are a lot of opportunities to give to the Lord. Syempre, simbahan, pamilya mo, kamag-anak mo, mga asawa mo, mga anak mo. Basic na yun. Those are basic things. But there are other means of giving. May namatayan? Meron. May walang pang-aral? Meron at meron. Kung wala kang kakilala, there are organizations for that. There are organizations for that. There are opportunities for that. Saan? Sa Africa? Kailan ko mag-Africa? Yes, meron sa Africa nangangailangan, pero tumingin ka lang at alisin mo yung mapanghusgang salamin. Nakikita mo sila sa gilid, sa ilalim, sa likod, at kung saan pa man. Give to the needy. Love your neighbor as you love yourself. O, tumatawid ka. Pastor Kate, no, hindi ako tumatawid. Nasa chapter 12 lang ako. Nandun yung love your neighbor as you love yourself. At ang pinagkukunan nitong passage mula sa Old Testament is Leviticus chapter 18 verse 19. It talks about foreigners, widows, the needy sa panahon nila. Sa panahon natin ngayon, iba na, ano? But still, maraming needy. You just have to remove that barrier, that plank in your eye, ano? Na humahad lang sa pagsilip, sa pagtutuong pagtingin na maraming nangangailangan. So, hindi lang sa church.
But mahalaga sa church, syempre. If you miss this, you're missing out on a lot of things. Syempre. But I'm challenging you to give more. To give more, hindi lang sa simbahan. Kasi baka sabihin nyo, Pastor Kit, minamanipulate pala tayo. Magbigay lang lahat para sa simbahan. Ano? No, of course. Of course, hindi. Hindi para yumaman ng mga leaders o mga pastor. Ano? That's not it. That's why ang challenge ko, open your eyes and see. Ask the Lord's wisdom. There is so much opportunity to give. Kasi kung hindi mo ihingin sa Lord yon, kung hindi ka maging intentional, there's much opportunity to spend sa Lazada, sa Shopee, sa Instagram, sa kung saan pa man. Guilty ako doon. No, kung saan pa ka man nakatingin. Kung hindi ka intentional sa pagbibigay, may manghihingi na hindi papunta sa iba, manghihingi na tindahan sa'yo ng pera mo at ng produkto nila, no? Na hindi mo naman talaga kailangan. If you're not intentional. Sometimes pa naman, may mga tao na pag merong pera, parang naisip ko, paano ako pagagastusin to? And generosity, sometimes, is out of the picture. But for Christians, bilang mga disciples of Jesus, mga kapatid, the challenge is how much of your heart, is devoted to the Lord. And where is the Lord's work that you may support, that you may give? How can I support? How should I grow deeper in giving? So kung intentional tayo, big concern natin ay lumalim sa ating discipleship, sa pagsunod sa Panginoon. How should I grow deeper to understand the ministry of the kingdom of God so that hindi limitado ang aking pagkaunawa sa pagkilos ng Diyos at hindi rin limitado yung pagbibigay ko? Kasi pag limitado yung pag-unawa natin sa pagkilos ng Diyos, ay limitado din ang options natin. At doon sa limitadong options natin, lilimitahan pa natin ang sarili natin. At pag dilimitahan natin ang sarili natin, nilimitahan pa natin ang ibibigay natin. Kapag nilimitahan natin ang ibibigay natin, limitado yung pag-ibig mo sa Diyos. So, ganun lang siya. Ganun lang yung cycle nun. Babalik at babalik. Do you love God? With all your heart. Babalik ako dun sa tanong na, of all the commandments, which is most important? Same chapter. Hindi ako lumalayo. Sabi ni Jesus, well, it's here. Hear, O Israel, the Lord is one, the Lord your God, the Lord is one. Love the Lord your God with all devotion, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength or capability or ability or what you have. All. Ang tanong, anong pinakamahalaga? Ang sagot, dalawa. Ang kasunod na pangalawa ay ang love your neighbor as you love yourself. Now, sana dito tayo kay Mark. Kasi magandang ending nito. Huwag tayo pumunta kay Luke. Huwag tayong mauwi sa example ni Luke. Kasi kontrabida ang ending ng nagtanong doon. Kasi ang tanong doon is parang, and who is my neighbor? No? Dito, tama. Maganda yung ending nito. Pero sa Luke, tanong pa, sino ba yung neighbor? Yung churchmate ko, neighbor ko yan, syempre. Yung kamag-anak ko, neighbor ko yan, syempre. Diba? Yung mga mahal ko sa buhay, neighbor ko yan. Yung neighbor ko, kapitbahay ko talaga, na close ko yan, yung neighbor ko yan, totoong neighbor. Yung kasunod, medyo hindi ko na neighbor yun. Yung kabilang side, hindi kami nag-uusap, hindi ko masyadong neighbor yan. Parang ganon. Ano sabi ni Jesus? Okay, sinong neighbor? Merong isang Samaritan na tao, kontrabida, kalaban ang example ni Jesus Christ sa pagmamahal.
So ang worst ang binigay niya example. The same way na ang pinakamababa ang binigay niya example sa pagbibigay. Yung widow. Mga kapatid, let us change our perspective in giving. Widen our understanding of God's love for people. And deepen our perspective sa kung saan pa kumikilos ang Diyos. At kung gaano kahalaga din ang pagbibigay natin sa ating simbahan, which is also working, who is working din sa ministry of the kingdom of God. So pag nilawakan natin, mas maraming pagkakataon na magbigay. Because it's a matter of the heart and it's a measure of our devotion sa Panginoon. Let us pray. Father, we thank you for your word. Lord, you have given us quite a challenge. And marami po kaming pagsubok, problema, at inaalala pa sa buhay namin na nangangailangan din namin pinansyal at kakayanan. Lord, allow us to be faithful disciples and trust you with all our heart and all our understanding to give to you for your kingdom and kung ano man ang kaya namin, Panginoon, para sa simbahan, sa mga nangangailangan, sa aming mga responsibilidad, at sa marami pang mahalagang bagay na hindi namin gagastusin ang aming mga pera para sa wala lamang. Tulungan niyo po kami at pagpalain ang aming gagamitin sa pagbibigay. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.